Burkina Faso has recently become one of the most popular countries in the entire world. And it's all just because of one man. Abraham Traoré. Isang bansa sa gitna ng West Africa na halos araw-araw may pasabog. Hindi fireworks at hindi chismis, totoong bomba. Ito ang Burkina Faso, isa sa pinaka-terrorized na bansa sa buong mundo na may tinatayang populasyon na 24 million ngayong 2025. Dito hindi mo kailangan ng alarm clock kasi minsan yung putok na ng baril ang gumigising sa'yo. Pero bago ka magpanik, hindi lang ito tungkol sa gera. Ito rin ay kwento ng tapang, kabataan at kalayaan. At alam mo bang may leader sila ngayon na parang kombinasyon ni Lapu-Lapu, Andres Bonifacio at Wesley Snipes? Kilalanin si Captain Ibrahim Traoré, ang kasalukuyang presidente ng Burkina Faso. 34 years old lang siya nung kinuha niyang bansa sa pamamagitan ng kudeta. Ang pinakabatang head of state sa buong mundo ngayon. Samantalang sa atin sa ganyang edad, malamang nag-iipon pa para sa down payment ng motor. Tito John's TV. Ang Burkina Faso ay dating tinawag na The Republic of Upper Volta. Pero noong 1984, binago ni Thomas Sankara ang pangalan. Ang ibig sabihin ng Burkina Faso ay Land of the Upright People o sa Tagalog, lupain ng mga taong hindi kurap. Isang bansa ito na walang dagat, puro disyerto, sabana at pawis. Pero kahit ganon, punong-puno ng tradisyon at kultura. Dito mo makikita mga holy crocodiles, mga buhayang hindi nananakit. Iba sila sa inakalabong buhaya sa Pilipinas na mga singtigas ng bakal, singtibay ng bato at singtatag ng 10 bloke ng semento ang mga pagmumuka. Si Traoré ay pumasok sa militar noong 2009. Sumabak sa mga gera kontra sa mga jihadis sa Mali at sa Northern Burkina Faso. Hindi lang ito officer na puro briefing, frontliner talaga siya. Habang yung ibang opisyal na nasa opisina na may aircon, si Traoré nasa disyerto na may sandstorm. Para mas maintindihan natin ng drama, noong Enero 2022, isang kolonel na pangalan ay Paul Henry Damiba ang nagpatalasik sa dating presidente. Akala ng lahat tapos na ang problema, pero may plot twist. Pagkalipas ng 9 na buwan, siya naman ang pinatalsik ni Traoré. Ang sabi ni Traoré, wala pa rin kapayapaan. Ang mga tao takot pa rin. Ako na ang bahala. At sa loob ng ilang araw, kinubkob ng mga tauhan niyang palasyo, ang TV station at ang military headquarters. Sabay announce sa TV na ang presidente ay tinanggal sa katungkulan. Ang bansa ngayon ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kapitan Traoré. Parang movie lang pero totoong buhay. Kaya nila tinanggal si Damiba. Simple lang ang sagot, walang progreso. Simula pa 2015, binabayo ang Burkina Faso ng mga grupong konektado sa Al-Qaeda at ISIS. Sila yung tipong walang pakialam kung simbahan ka ba, eskwelahan o palengke, lahat pwedeng target. Ang mga sundalo halos araw-araw may bakbakan. May mga lugar doon na literal na tinatawag na red zones. Isipin mo, 40% ng bansa hindi na kontrolado ng gobyerno. Parang barangay na iniwan ng kapitan at tanod. Ang mga taga doon nag-i-evacuate, nagtatago o nagiging refugees sa sarili nilang bansa. Sa mahigit 2 milyong tao, marami ang walang bahay, walang eskwela, walang trabaho. At yung ibang lugar walang signal, walang kuryente, puro papangamba. Dagdagan mo pa ng climate change dahil lanlak ang bansa, mainit na, tuyo pa, kaya walang masyadong tanim. Kapag walang trabaho at walang pagkain, madali kang ma-recruit ng mga armadong grupo. Kaya tinatawag nila itong perfect storm.
gutom, gera at takot. Dahil nga mukhang walang nangyayari sa pamumuno ng President Paul Henry Damiba, sabi ng mga sundalo, kung hindi ka kikilos, kami na. At doon pumasok si Traore sa eksena ng pagbabago. Pagkapasok niya, wala nang intro-intro. Sinibak niya mga sundalong Pranses na dating kasama sa operasyon. Sabi niya ang Afrika kayang tumayo ng mag-isa. Kaya yun, national pride activated. Sinisigaw na ng mga kabataan ang kanyang pangalan. Nakita nila sa kanya ang pag-asa. Mula noon, naging simbolo siya ng kabataang sawa na sa lumang sistema. Sa ilalim ng pamuno ni Traore, sumigla ulit ang tinatawag na Pan-Africanism. Yung ideya na dapat tumayo ang Afrika sa sarili niyang paa. Walang utang sa France, walang dikta sa Amerika. Medyo risky, pero patriotic. At alam niyo ba na isa sa mga pinakamalaking gold producer sa Afrika ay ang Burkina Faso? Pero ang tanong, kanino napupunta ang ginto? E di syempre, sa mga dayuhang kumpanya. Ang mga taga Burkina nag-ukay ng ginto gamit ang kamay. Pero yung kita napupunta sa ibang bansa. Kaya isa sa mga unang utos ni Traore, nationalize the mines. Dapat ang yaman ng lupa para sa mga anak ng lupa, hindi para sa mga kupal. Isa sa pinaka-unique na programa ng gobyerno ay yung Agrarian Youth Project. Bawat college student abay binibigyan ng 2 hektaryang lupa, plus trainings, seeds at irrigation support. Ito'y para matutunan nilang magtanim, hindi lang mag-Facebook. Kasi sabi ni Traore, hindi tayo unlad kung puro scroll ng scroll. Galaw-galaw din. Ang goal, gawing self-sufficient ang bansa. Hindi nila gustong umasa sa imported goods, lalo na nung tumaas ang presyo ng pagkain sa buong mundo. Sa kabila ng gulo, isa sa pinamagandang bagay sa Burkina Faso ay ang toleransya. Dito makikita mo na ang moske, simbahan at tradisyonal na altar. Magkatabi lang, walang away, walang bardagulan, may respeto kahit iba ang paniniwala. Ang Islam nila ay kalmado at nakatuon sa community. Parang sinasabi nila, ang tunay na reliyon, hindi yung nag-aaway kung sino ang tama, kundi yung natutulungan kahit iba-iba. At eto na, isa sa pinaka-iconic na simbolo ng bansa, ang mga sagradong buhaya ng Basole Village. Yes mga bossing, mga buhayang kasama sa kultura, hindi sa kongreso. Ang mga buhayang ito pinaniniwalang tagapangalaga ng nayon. Sinasabing minsan, tinutulungan nila ang mga tao hanapin ang tubig noong tagtuyo. Kaya mula noon, ginagalang na sila. At oo, pwedeng mag-selfie sa tabi nila. Malas ka na lang kapag nahaluan ng buhayang timawa. Pag kinagat ang pitaka mo, damay buong katawan mo. Sa gitna ng kahirapan, terror at pawis, makikita mo pa rin ang katatagan ng mga tao. Simple lang sila, masipag, mapagbigay at may dangal. At kung tutusin, kahit parang madilim ang imahe ng bansa sa media, ang Burkina Faso ay liwanag ng pag-asa para sa buong Afrika. Isang lugar na nagsasabing hindi naman kailangan ng perfect country. Ang mas mahalaga, kalayaan. So yun, natutunan natin na ang Burkina Faso ay hindi lang bansang puno ng gulo, ito ay bansang puno ng puso. May mga batang handang magtanim, mga sundalong handang mamatay, at ang mga buhayang mas loyal pa sa ilang politiko. Kaya next time marinig mo ang Burkina Faso sa balita, huwag mong isipin na danger zone lang. Isipin mo pa rin na ito ang lugar kung saan ang kabataan mismo ang lumalaban para sa kinabukasan. Kung nagustuhan mo to, like, share at subscribe sa Tito Jones TV dahil dito kahit gera ang topic, may halong tawa, aral at hugot ng buhay. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.